Kamusta po kayo? Masaya po akong makasama kayo ngayon. Ako po si Leonora, isang rehistradong nurse at wellness coach dito sa Amerika, at nandito po ako para pag-usapan natin ang isang bagay na malapit sa puso nating lahat. Alam niyo po sa ating pagtanda, lalo na kapag mga 50 anyos na tayo, 60 o higit pa, may mga tanong na pumapasok sa isip natin kapag tayo'y tahimik. Mga tanong na minsan, mahirap aminin kahit sa sarili natin. Sa edad nating 50 pataas, hindi maiwasan ang mga tanong, may say-say pa ba ang araw ko? Naitanong nyo na rin po ba yan sa sarili nyo? O kaya naman, ano pa ba ang silbi ko ngayon? Siguro, malalaki na ang mga anak, nag-iba na ang takbo ng trabaho, o sadyang iba na ang buhay kumpara dati. At kung naitanong nyo na yan sa sarili nyo, kung yung bulong ng pagdududa ay sumagi na sa isip nyo, tandaan nyo po ito, hindi kayo nag-iisa. Marami sa atin, kasama na ako, ang dumaan na sa ganyang pagtatanong. Ngayon, haharapin natin ang usapang yan. Pag-uusapan natin ang paghahanap ng kabuluhan sa pagtanda, at kung bakit ang buhay nyo ay may malalim pa ring kahulugan, kahit wala na ang trabaho, mga titulo, o yung mga dating ginagampanan ninyo. Ito'y tungkol sa pagtuklas ng ganda na dala ng edad na ito. Ang mga bagay na kayo lang ang makapagbibigay, at ang saya na naghihintay pang matagpuan. Hindi po ito katapusan, isa itong makapangyarihan at bagong simula. Sabay po nating tuklasin yan. Sa maraming taon, ang buhay natin ay madalas nakabase sa kung ano ang ating ginagawa at kung sino tayo para sa ibang tao. Tayo ay mga nanay, tatay, masisipag na empleyado, tagapamahala, leader sa komunidad, ang taong laging nalalapitan ng marami. Ang pagkakakilala natin sa ating sarili ay masyadong naikabit na sa mga papel na ito, sa mga responsibilidad na buong pagmamahal at sipag nating ginagawa. Ganito natin nakikita ang ating sarili. At madalas, ganito rin tayo nakikita ng mundo. Ang ating mga araw, linggo at taon ay umiikot sa mga gawaing ito. At parang alam na natin ang ating lugar at ang takbo ng lahat. Tapos, nagsisimula ng magbago ang mga bagay-bagay. Siguro, ang mga anak ay may sarili ng pamilya, bumubuo ng sarili nilang buhay. Baka dumating na ang pagre-retiro at wala na ang pang-araw-araw na ayos ng trabaho. Maaring hindi na kasing dalas tumunog ang telepono para sa mga kailangang gawin agad. Ang mismong takbo ng ating pang-araw-araw na buhay ay pwedeng magbago minsan dahan-dahan. Minsan naman ay biglaan. At sa espasyong yon, sa katahimikang yon, natural lang na makaramdam tayo ng parang medyo naliligaw. Itong pakiramdam na ito, itong ano na ngayon ay hindi po senyales ng pagkabigo mga kaibigan. Normal lang po yan na maramdaman ng tao. Paraan ito ng puso para sabihing sige, mahalaga ang kabanatang yon. Makabuluhan yon. Pero ano na ang susunod na kwentong isusulat natin? Sa napakatagal na panahon, marami sa atin ang iniuugnay ang kabuluhan sa ating mga trabaho, sa perang ating kinikita, o sa mga malalaki at kitang-kitang papel natin sa lipunan. At oo, ang mga bagay na yan ay maaring magbigay ng pakiramdam ng kabuluhan. Sigurado po yan. Pero ano ang mangyayari kapag ang mga bagay na yan ay nagbago o nawala na sa eksena? Bigla na lang bang mawawala ang ating kabuluhan? Naniniwala po ako ng buong puso na ang sagot ay isang malaking hindi. Ang kabuluhan, lalo na sa magandang edad na ito, ay nagkakaroon ng bago at marahil mas malalim pa na kahulugan. Ang kabuluhan ngayon ay hindi na masyadong tungkol sa kung ano ang iyong ikinabubuhay, kundi mas tungkol sa kung paano ka nabubuhay. Tungkol ito sa pakiramdam na konektado ka. Konektado sa iyong sarili, sa iba, sa isang bagay na mas importante pa sa iyong sarili.
Tungkol ito sa pakiramdam na kapaki-pakinabang ka. Hindi naman kailangang sa isang magarbo o nakakagulat na paraan, kundi sa mga tahimik, pero mahalagang tulong na nagagawa mo bawat araw. Tungkol ito sa pakiramdam na buhay ka, dala ang lahat ng natutunan at naranasan mo sa mga nagdaang taon. Tungkol ito sa kalidad ng iyong presensya, sa pagmamahal na iyong ibinabahagi, sa pakikinig na iyong inaalok. Ikatlong bahagi, 3 paraan para muling mahanap ang inyong kabuluhan, ang inyong daan pasulong. Ngayon, alam ko kung ano ang iniisip ng ilan sa inyo. Sige, Leonora, naintindihan ko yan sa isip, pero paano ko ba ito gagawin? Paano ko ba talaga muling matutuklasan yung pakiramdam ng kabuluhan sa aking pang-araw-araw na buhay? At napakahalaga po ng tanong na yan. Iba po kasi yung pinag-uusapan lang at iba rin yung talagang ginagawa sa buhay. Kaya, tingnan natin ang 3 simpleng paraan mula sa puso para masimulan ninyong mahanap at muling pag-alabin yang magandang ningning sa loob ninyo. Hindi po ito malalaking hakbang, kundi mga dahan-dahang hakbang na maaari ninyong gawin simula ngayon. Una, gusto ko pong isipin ninyo kung ano ba talaga ang nagpapasaya sa inyo. Alalahanin niyo po, hindi lang yung malalaking nagawa, kundi pati yung maliliit at simpleng bagay na nagpapagaan ng inyong puso at nagpapasigla sa inyo. Ano yung mga gawain na kapag ginagawa nyo, parang lumilipas lang ang oras nang hindi nyo namamalayan? Siguro, yung saya sa pagluluto ng paboritong resipe ng pamilya, yung amoy na bumabalot sa inyong tahanan. Baka naman yung tahimik na kasiyahan sa paghahardin habang ang inyong mga kamay ay nasa lupa. O baka naman pananahi, paglikha ng isang bagay na maganda at kapaki-pakinabang gamit ang sarili ninyong mga kamay, o kaya'y ang pagkalibang sa mundo ng mga salita sa pamamagitan ng pagsusulat o pagbabasa. Ang maliliit na sayang ito ay mga palatandaan, parang mga gabay pabalik sa inyong tunay na sarili at sa kung ano ang nagpaparamdam sa inyong buhay na buhay kayo. Bigyan niyo po ng kaunting espasyo ang mga ito. Pangalawa, oras na para makipag-ugnayan o marahil muling makipagkapwa sa iba. Makisama ulit, as we say. Mahal kong mga kaibigan, gusto kong pakinggan niyo ito. Pakinggan niyo po ito ng buong puso. May saysay pa ang araw mo. Bawat isa po. Bawat pagsikat ng araw ay nagdadala ng bagong pagkakataon, isang bagong pahina. Ang inyong mga naranasan, ang inyong natutunan, ang inyong sariling pagtingin sa mga bagay, ito po ay napakahalagang mga regalo na kailangan pa rin mundo. Napakadami nyo pang maiaalok, napakarami pang liwanag na may babahagi. Pakiusap po, huwag na huwag kayong magdududa sa inyong halaga. Mahalaga pa rin po kayo. Higit pa sa inyong inaakala, ang inyong halaga ay hindi nakabase sa dati ninyong posisyon sa trabaho o kung gaano ka-busy ang inyong buhay noon.